Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 27, 27 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito sa kayabangan ni Marcolita Tamimi si Cayetano. Yan po ang title ko at ipapaliwanag ko bakit sobrang yabang ito si Marcolita at saka ito naman si Cayetano ay natamimi. Opo. Wala siyang magawa eh. At pati yung mga kasamahan niya, yung mga ini-expect niya na magagaling magpatutsada, katulad ni Joel Villanueva, katulad ni Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, ay tamimi din eh. Wala eh. Hindi ba? Ang bumabanat lang ay si Marcolita pero wala ding magawa si Marcolita eh. Wala. Kasi nga, ang sinasabi ko nga dito, pag wala sa iyo ang katotohanan, kahit na pa-attorney ka, kahit na ikaw na ang pinakamatalinong tao, pag wala sa iyo ang katotohanan, wala eh. Opo. Pag ang nilalakad mo ay kalukuhan lang, wala yan. Kahit na attorney ka pa o kahit na anong galing mo magsalita. Katulad ngayon si Alan Peter Cayetano. Napansin natin na kung saan-saan lang niya dinadala yung mga topic at madali pong mahalata yan eh. Dahil ang dami ng binubuklat na yung mga rules o number of rules o kaya section ng rules, ganyan. Kung saan-saan na siya pumupunta ay napakasimple lang naman. Hindi ba? Napakasimple niyan eh. May rules na sila. O, bakit gusto nilang baguhin? Yun lang naman eh. O, bakit gusto nilang palitan yung rules nila? O, at yung rules na yan, naipatupad na yan noong sa panahon na lang ni Dilima. 6 years po nakabilanggo si Dilima, mahigit 6 years. Pero hindi siya nakasama sa yung teleconference. Kahit na nga sa kahit na nga sa yung conference lang ng committee nila eh. Hindi siya pinayagan eh. Yung committee lang po ha. Oh, hindi na dyan sa plenary. Sa committee na lang. Hindi siya pinayagan eh. Tapos ngayon, bigla niyong babaguhin, biglang papalitan ang rules na pwede na. At ang dinagdag na salita lang ay justifiable reason. Ayan po ang ginawa ni Marcolita. Ay kaya nga, tama ang sabi ni Erwin Tulfo. Ang sabi niya, ay ano ba itong justifiable reason? Tatalakayin yan. Ganyan po ang gumagawa ng batas eh. Lahat ng word, tinatalakay po yan at nire-record kung ano yun. Ano ang pagkaintindi dyan o bakit ginamit yung ganong word. Ganon po ang paggawa ng batas. Pinag-aaralan yan. At yung mga nag-aral yan dati, mga abogado rin. Kaya hindi pwedeng sabihin na mali ito. Hindi mga abogado rin eh. At magagaling na abogado. Oh. At noon ay
Iyon ang napansin ko sa mga luma na mga o matatanda na senador na talagang sinusunod nila yung rules. Hindi ba? Oh, nagkano yung cellphone ko. Sandali ah. Hindi ko pala napatay. Aking pelikula, yung show na yun sa Senado. Ayoko nang lumabas ng bahay. Dahil parang Netflix. Ewan ko, paano na ito? Ilagay ko lang sa malayo. Yun nga ano, sana ba tayo? Yun nga, kung hindi totoo ang sinasabi mo, kahit na abogado ka, mayuyupi ka eh. Oh. Mamalugi ang Netflix. Oo, dahil mas maganda ito eh. Dapat kunin na Netflix. Yun po ano, ang sabi ni Marcolita, mahirap daw makipag-usap sa walang alam sa batas. Parang ganun ang pagkasabi niya ano. O ibig siguro kulang ang legal knowledge o experience. O, pero to be exact, ano ang sinabi niya, walang legal background. At ang kausap niya dito ay si Risa Ontiveros. Kasi nga hindi abogado eh. Ang sinabi niya ay walang legal background. Ngayon ay sa totoo lang po, kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo naman yung mga sinusulat ng mga abogado. Opo. Ngayon, kung hindi mo alam, ay pwede namang i-research yan eh. O kung hindi mo alam, ay pwede ka namang magtanong-tanong. Ayan po ano. Ang taong matanong, sabi nga ni Balagtas, ang tao na matanong, daig pa ang tantong marunong. Oh. Tinanong ko yung tatay ko, ano ba ibig sabihin kako ng tantong? Ay malalim kanya na kanyan, malalim na Tagalog. Kasi si Balagtas, Bulacan yan eh, Bulakinyo eh. Oh, pero nakapag-asawa sa Bataan. Oh, ay malalim siguro ang kanit. Ang tantong marunong o ang ay totoong marunong, ang sabi sa akin ng tatay ko. O ay pwede nga siguro. Ang taong matanong, daig pa ang tantong marunong, ang totoong marunong, sabi niya sa akin. Ngayon, ay balikan natin ito ano. Itong pagkasabi na ito ni Marcolita, hindi niya dapat sabihin yan kasi umpisa pa lang eh. Umpisa pa lang eh. Ngayon, kung nagpapaliwanag na siya at hindi maintindihan, pwede niyang sabihin yan. Halimbawa, repetition na lang. Ay hindi eh. Unang banat niya, yan ang sinabi niya eh. Ay hindi ba niya alam na ito si Risa Ontiveros eh, naging congressman din ito? Matagal po ito sa Congress. Pero party list, ano? Party list. Ngayon, at ilang bisis ito nang natalo sa pagkasenador. Natalo yan, 2 bisis ata, nag-attempt. Oh. Ay pero, pangalawang bisis na niya ito, second term na niya eh. Kaya, kino-compute ko, mayroon na siyang 9 o 10 years sa Senado. Kasi yung una, 6 years yan eh. Nag-re-elect siya, ayun. Nanalo pa siya. Kaya, sa kabuuan ay magiging 12 years. Bakit? Hindi pa ba sapat yan? Halos kalahati na ng kanyan, makikitrabaho ka sa kumpanya o yung buong, kasi ang kwan ngayon halimbawa 30 years mag-teacher ka 30 years sundalo ka 30 years ganun po yan ay hindi pa ba sapat yun yung 10 years niya at saka mali yung timing. Pwede niyang sabihin yan kung hindi talaga makaintindi. Doon sa tao na hindi maintindihan,
yung mga pinag-uusapan nila at nahihirapan na siya na magpaliwanag. Pwede niyang sabihin yun na ang hirap makipag-usap sa mga taong walang legal background. Pero nga, ang pinag-uusapan lang po dito ay rules Yung rules na wala naman tayong alam dyan. Wala akong alam dyan sa rules nila. Pero pagbasahin ko yan, maintindihan ko. Ulitin ko ay ang pinag-usapan ay yung rules nila Adi alam niya yan. Kasi 10 years na siya dyan Parang sa isang kumpanya lang po yan na 10 years na yung naandun, magtatanong ka doon, ano ba ito? O ano ba ang procedure dito? O paano ba ito? Kasi bago ka Mas nakakaalam yun yung mga naandun na ng 9 to 10 years. Alam nila yan sa bagong trabaho. Ay ito si Marcolita ay bago lang itong senador Tapos ang pinag-uusapan pa ay yung rules na pwedeng makisama sa online kung emergency o kaya ay force majeure o kaya ay dahil sa kalikasan. Hindi ba? Ay ngayon, dadagdagan pa niya ng pwede makipag-teleconferencing ang isang senado kung mayroong justifiable reason. Ayan po ay dinagdag lang niya yung justifiable Kaya nga tinatanong ngayon ni Erwin Tulfo, ano pang ibig sabihin ng justifiable reason? Ayan nga At dyan magdi-debate po dyan. Doon sa emergency ay kasama na doon ang in times of war Halimbawa, nahati ang Pilipinas. Ay simple, i-allow yan yung teleconferencing para makabuo sila ng plano nila kasi nga kung nawasak na ang bansa hindi ba? Dahil sa gira. Pwede yun. Pero ngayon, itong sasabihin niya na justifiable reason ay questionable talaga yan. Kahit ako ano ba yan? Hindi ba? Pag-usapan yan. Ganyan po ang paggawa ng mga rules o ng mga batas na wala nga tayong alam dyan pero naiintindihan natin dahil naririnig na natin pinag-uusapan nila. Ayan po at ito lumalabas na ito si Marcolita ay sobrang yabang. Bakit niya sasabihin na ganun na walang legal background? Ay ito, sagutin po natin yan Matthew 4:18 na kung saan ay si Jesus Christ pumili ng mga disipulo na walang legal background. Hindi ba? Although na ang tatalakayin nito ay patungkol sa mga batas, yung batas ni Moses. Ito ihahambing nila sa yung bagong covenant o bagong tipan, ihahambing nila. Yung Old Testament is about the law. Ngayon, itong New Testament is about faith o grace. Ayan po. Yan ang tatalakayin nila ng mga disipulo ni Jesus Christ. Pero wala po silang mga legal background. Maliban ata si Matthew na isang tax collector. May pinag-aralan yon. At saka si Judas ata parang ingat yaman. Aywan ko kung saan siya ingat yaman yan. So, maliban doon ay wala na. Hindi ba? Si Luke naman, hindi naman si Luke Although na doktor si Luke, pero hindi siya kasama doon sa sumulat din siya ng gospel, pero hindi siya kasama doon sa disipulo. Hindi nga siya eyewitness Ayun, hindi nangangahulugan na kailangan ang legal background. At ito nga, ang Jesus walking by the Sea of Galilee,
So, two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Oh, ano ang legal background ng fisherman? Hindi ba? Wala eh. Pero pinili. Hindi ba? Kaya hindi uubra yun na kwan eh, na sasabihin na walang legal background. At ang katotohanan ay pinili nga ng Panginoon ang yung nga ganun, mga walang legal background para ipahiya yung mga may legal background. Ang nakasulat po ha, ganun ang nakasulat. To shame, hindi ba? Para ipahiya yung mga nagmamagaling na may mga legal background. Mga parisiyo nga. Oh. Ngayon, kaya dapat hindi sinasabi yon ni Marcolita kay Risa. Hindi pwede. At sa katotohanan nga, nakita sa video, tahimik na si Kwan, tumahimik na si Jinggoy, nakaupo na lang doon. Si Joel Villanueva, wala nang masabi Tinatawag siya ni Kwan, ipaliwanag ano ng status. Ayaw na magsalita Kasi nga, wala din siyang i-report Ang tinatanong kasi ng mga minority ay bakit babaguhin yan? At doon nga, yung punta na tayo dito sa yung sinabi ni Cayetano na let us divide the house. Yun ang sinabi ni Cayetano. Una-una, presidente siya Hindi dapat siya ang mag-propose noon. Ay wala siguro mag-propose o kaya ay hindi nila kayang pangatawanan. Let us divide the house, hindi pa natakil. Let us divide the house, wala pang debate. At yun nga, nalaman natin ano ang mga procedure. Ang mga procedure po na medyo alam natin pero hindi malinaw. Pero ngayon, malinaw na kasi diniscuss na ng mga senador. Ang procedure po, kung mayroong amyenda o babaguhin sa rules, i-refer sa Committee on Rules o Amendment. I-refer. Yun ang, kasi lahat po yan may committee. Ngayon ay doon ilalagay yan. Ay nag-propose nga si Marcolita. Ang sabi ni Marcolita, pinopose ko na yan nung 11. Pinopose ko na yan. Hindi na bago yan. Ay oo nga, pero may rules na dapat sundin. Tatalakayin muna yan sa Committee on Rules. Tapos, bago dalhin sa plenaryo. Ay since na dinisolve nila lahat ang posisyon, walang nangyari. Wala pa ngang member ang committee on rules Yan po ang nangyari dyan. Kaya, tinatanong sila ng mga minority, bakit magbubutuhan na bakit dadalhin na sa plenaryo, hindi pa nga na-discuss sa committee level. Dadaan po lahat sa committee level. Pag-aaralan yan, magdidebate dyan. Doon lang sa maliit na portion ng membership. Siguro mga 6 lang sila dyan, ang committee member. Kaya nga, yung Senado po, yung second floor na yan ay puro mga kwan yan, malalaking bulwagan yan at doon ang mga nagmi-meeting ang mga committee. Yung second floor. Aywan ko, yung iba din siguro sa third floor, mga malalaking room yan na doon nagmi-meeting ang mga kwan. Ang fourth at saka fifth, doon na ang mga opisina ng mga senador. Ayan po Kaya hindi ako maniwala na naaamoy nila yung kwan Naaamoy nila doon sa fifth floor o fourth floor yung amoy ng pulbura. Hindi po. Napag-isipan ko, hindi makakapunta ang kwan ang hangin doon sa kwan doon sa third floor, hindi Kasi may sariling AHU po yan. AHU. Air Handling Unit. Ang umiikot lang yung tubig.
yung tubig ng chiller, tawag namin dyan, chiller yan eh. O, lahat ng palapag, umaakyat yung tubig na malamig. Pero may mga air handling unit yan. O, at yung air handling unit, mayroon ding particular room na nilalagyan lang ng hangin. Kaya nung naisipan ko, imposibleng maamoy nila ang pulbura. Kung naandun sila sa 4th o 5th level, hindi maamoy yan. Siguro sa 3rd siguro, kasi nga dadaan dun sa mga kwan. Pero malabo din eh. Kasi may sariling pressurization ang kwan yan eh. Ang staircase, may sarili po eh. Ang elevator, may sarili din yan. May sariling hangin yan. Opo, na pinupwersa. Opo. Alam ko yan kasi kami ang kwan dyan eh. Kami ang project management eh. Ngayon, nung ginawa yan, yung Senate transfer. Ngayon ay ito nga yung lumalabag na sila sa rules. Yun kasi nga dapat ay pag-usapan muna sa committee level. Tapos, pag natapos na, ay pupunta na dun sa plenaryo para magbutuhan. Ay ang gusto naman ni Cayetano ay magbutuhan na. Yun ang pagkaintindi ko. At ito si Cayetano, napakasinungaling talaga eh. He can change his word immediately. Nung nakita niya na mali yung gagawin niya, ang sinabi niya, ay hindi naman kanya ganun eh. Magbubutuhan tayo kanya para mag-decide tayo kung pag-usapan o hindi. Ayun na nga eh. Ang dali niyang palitan ang kanyang salita. Samantalang yung pagkaintindi ko nung una, magbubutuhan na sila kung papayagan ba nila na mag-teleconference. Nung nakita niya na hindi uubra o kaya wala sa rules o kaya ay talagang napakalaking problema niyan. Kasi nga si Dilima hindi nila pinayagan eh. At ito po ang nakikita ko dyan. Wala po akong kinakampihan dyan sa dalawa ha. Ang nakikita ko po dyan ay kung ano yung naganap nung nakaraan, malaki ang porsyento na ito ang mangyayari sa hinaharap. Yung po ang tinitingnan ko dyan. Kasi nga ay kahit napayagan nila o hindi, ay wala yan sa atin eh. Noon nga, ang gusto ko ay payagan nila si Dilima. Ay pero ay sila ang nasunod. Hindi ba? Sila ang nasunod. Although na pandemic pa yun, reasonable pa sana yun. Hindi ba? Pero ay sila nasunod. Ngayon, ganun din ang gagawin sa kanila. Yan ang parati kong sinasabi dito eh, na whatever you sow, you will reap. Ngayon, isang tao lang ang hindi nila pinahagan, si Dilima. Ay ngayon, ay baka ang apektado dyan, isa na si Bato, ay may susunod pa ata eh. Ayan po eh. Kasi nga, kung ano ang ginawa mo, ibabalik sa'yo yan eh. Law on sowing and reaping. Kaya naniniwala ako na ganyan talaga mangyayari. Kasi nga, paano maipakita ng Diyos na justifiable ito? I-justify po eh, ng Diyos eh. Ginawa mo yan, ay gagawin din sa'yo. At sino yung mga senador na hindi pumayag? Ay ang dami po niyan eh. Sabihin natin na halos 19 ata eh. Noon. Pero yung iba siguro ay nagsisi na. Di ba? Nung nakita nila na bumaliktad na si Ragos. Bago namatay si Ragos, nagsisi. At yung mga kasamahan din niya, nag-recant na ng mga testimony. Kaya nagsisi na siguro din yung mga ibang congressman o mga ibang senador. Ay okay lang po yun. Pero yung iba ay nag-maintain sila eh. Kaya ay tatamaan sila dyan. Hindi ba? At ang pinag-uusapan ko lang po dito ay yung hindi nila pinayagan si Dilima na makipag-teleconference. Yan din ang gagawin sa kanila. At ang napakasakit pa niyan ay totoo yung kaso nila. Hindi ba? Totoo na
nagnakaw sila. Ayan po eh. Hindi ba? Napakabigat po yan. Kasi nga ay pati pamilya nila mapapahiya dyan eh. Oh, hindi ba? Kahiya-hiya po yan. Hindi sila makapag-attend ng meeting kasi nga nakakulong sila. Oh, ay ginawa nila kay Dilima. Ay binabalik lang po yan. Kung ayaw nyong maniwala sa akin na Diyos ang nagbabalik niyan, ay nature na lang. Sabihin natin, nature, karma, hindi ba? Ayan po. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya ito si Cayetano, tamimi eh. Hindi ba? Tumahimik na lang siya eh. Kasi nga ay talagang sinabi na ni Erwin Tulfo, na baka naman gusto nyong palitan ang rules dahil nasa balita kanya na may makukulong. Ayan po. Hindi ba? O dahil kay Bato na nagtatago na. Ay outlaw na yun eh. Bakit pabubutuhin mo pa? Outlaw na yan eh. Ayaw nagang si Bato po, ang tawag dyan ay fugitive o outlaw. Ay para maintindihan yung outlaw, ayaw sumunod sa batas. Paano pabubutuhin yan? Na ayaw nang sumunod sa batas. Outlaw na nga eh. Nagtatago na nga eh. Ngayon ay ang gusto naman ni Cayetano ay marami siyang naluloko eh. Gusto namin na local court ang mag-order. Ay pangatawanan mo yan. 10 years, sige. Pangatawanan mo yan. Walang mangyayari dyan. Hanggang sa mabibilanggo na ito si Kwan eh. Palagay ko mabibilanggo ulit ito si Kwan eh. Dahil yun ang sinasabi niya eh. Ay si Kwan, yan si Robin Hood Padilla. Baka mabilanggo yan eh. Bakit? Ay naniwala siya doon sa local court ang kailangan eh. Adi ilaban niya yan, hindi ba? Sinamahan niya ang Kwan. Hindi lang sinamahan na tumakas. Kung hindi, isinakay pa niya. Mas mabigat po yan. Ay kung ordinaryo nga na tao yan eh, naka-impound na yung sasakyan niya eh. Kung ordinaryo na tao yan, opo, yung sasakyan yan, dadalhin na sa Kwan yan. Sa NBI o kaya titinan ang forensic yan. Hindi ba? Hindi ba? Yan ang problema diyan. Naniniwala sa Cayetano, ay si Cayetano naman ay mautak yan eh. Katulad nga ng sinabi niya, let us divide the house. Ang pagkaintindi ko, ang unang niyang Kwan doon pakay para i-approve o disapprove na mag-teleconference ang mga absent na senador. Ay, hindi pa nga natalakay sa committee level, ay bakit mag-plenaryo na sila? At bakit magbubutuhan na walang debate? At ang sinasabi ni Marcolita, ay noong 11 pa sinabi, ay hindi ganun eh. May rules tayo eh. Kaya yun ang sinasabi ni Ping Lacson. May rules tayo. Sabi niya, sundin natin ang rules. Yan po. Na sila ang gumawa. Anong pakialam natin dyan? Wala nga tayong alam dyan eh. Dyan sa mga rules nila eh. Wala tayong pwedeng sabihin yan. Nakikinig lang tayo. Hindi ba? Nakikinig lang tayo eh. Ay ngayon, sa naliwanagan natin ay yung sobrang yabang ni Marcolita ay nawala. At ito naman si Cayetano natamimi. Hindi ba? Hindi niya pwedeng ipilit eh. At binawi nga niya. Ang sabi niya, hindi. Kanya ang tinatanong ko lang kanya na gusto kong malaman ay kung payag kayo na i-discuss na natin dito. Sabi niya. Di ba? Ang bilis niyang Kwan. At yan po ang mga evil. Mga evil po yung ganyan na pwede nilang palitan ang kanilang salita. Ang gusto lang niyang mangyari ay ituloy ang discussion. Ay hindi ang pagkaintindi ko po, balikan niyo po yung sinabi niya, ay magbutuhan na
yes or no kung papayagan nila na payagan ang absent voting o yung teleconference ay simple pupunta na po yan sa voting hindi ba? Idadaan yan sa idadaan yan sa gray area na ang sasabihin ay teleconferencing. Pero maya-maya voting na yan hindi ba? Naandun na yon hindi ba? Ganun po ang panluluko gagamit ng salita na alanganin, maya-maya ay papalitan na nila ng pwede nang bumuto. Ang una ay pwede mag-attend ng by means of video call. Hindi ba? Ganun po sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay yung mga nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.